Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino ang positibong resulta ng kanyang state visit sa India. Kabilang dyan ang 18 kasunduan sa negosyo na umaabot sa mahigit 400 milyong dolyar na aktwal na pamumuhunan sa bansa. Yan ang sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Milyong-milyong dolyar na investment at mga kasunduang pangnegosyo para sa Pilipinas ang inuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang 5 araw na state visit sa India. We secured a total of 18 business agreements comprising real investments of $446 million and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. These span key sectors such as digital infrastructure, renewable energy, healthcare, manufacturing, and IT BPM. Tinatayang lilikha ito ng mahigit 4,000 trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa mga proyekto ng infrastructure, manufacturing at renewable energy. Sa larangan ng digital at information technology, lalo ring pinaigting ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at India. Isinapinal ang mga planong pagtatayo ng dagdag na common telecom towers, pagsasanay sa AI at cybersecurity, at ang posibilidad ng transfer of technology. May kumpanya na lumapit sa atin na nais tumulong, magtatayo sila. Yun lang ang trabaho nila. Magtatayo sila ng tower para tulungan yung programa natin mapabilis. So these are the entire range, the entire gamut of activities that fall under digital activity we explored. Bukod dito, nakipagpulong din ang Pangulo sa top Indian business leaders para lalo pang paigtingin ang kooperasyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. One key focus of my visit was on enhancing our trade and investment relations with India. As two of the region's and the world's high-growth economies, the Philippines and India have everything to gain from increasing our economic engagements. Hindi lang din investment ang naibunga ng pagbisita, pinag-ibayo rin ang kooperasyong pangdiplomatiko. Sa pagkikita ni na Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Narendra Modi, nagkasundo ang dalawang bansa na itaas ang antas ng kanilang ugnayang bilateral bilang strategic partners. The elevation of our bilateral ties signals our mutual recognition of the complementarity and alignment of our interests, not only in bilateral matters, but also in many regional and international issues of critical importance to both our countries. Kabilang sa mga pinag-usapan ng dalawang pinuno ang pagpapalawig ng kooperasyong pangdepensa sa gitna ng mga usapin sa seguridad sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea. Definitely there's a commitment for India to have a larger profile in terms of the West Philippine Sea. And nung umalis tayo sa Maynila, meron ng exercises, dalawang vessel ng India at saka dalawang vessel ng Pilipinas. Tuloy-tuloy naman yan. At we agreed that we should do more of it. Sinabi rin ng Pangulo na hindi lamang dapat ituon sa depensa ang kooperasyon, kundi dapat tingnan ito sa mas malawak na aspeto ng relasyon, kabilang na ang ekonomiya. Pumirma rin ang ilang kasunduan ng Pilipinas at India sa mga larangan ng hustisya, science and technology, depensa, kultura at turismo. Sa kanyang foreign policy speech, ipinunto ng Pangulo ang isyong may kaugnayan sa rule of law, maritime security, supply chain resilience at ang laban sa terorismo. I emphasize our shared aspirations and objectives for a free, open, and inclusive Indo-Pacific region. Important to these are the security and rule of law in the maritime commons, food security, supply chain resilience, and countering terrorism and other traditional and non-traditional threats. Sa naturang state visit, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang layuning mapalalim pa ang multidimensional cooperation sa pagitan ng Pilipinas at India. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.